Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo na ika-15 na linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, dahil sa panalangin ng Haring Hezekiah, si Isaias ay pinadala ng Panginoong Diyos na si Yahweh, na dahil sa kanyang taimtim na panalangin, dininig siya, at ang palatandaan nito ay bumalik ng 10 guhit ang orasan sa palasyo. Dahil ang Diyos ay higit sa lahat nagdala ng kabutihan na hindi, ayon pa sa ating Ebanghelyo, hindi nababatay sa kautusan, sapagkat ang anak ng tao ay naparito para sa kabutihan, dahil siya ay Panginoon ng pamamahinga. Tayo kung minsan ay makitid ang ating paningin sa buhay, at dahil dito, nagiging mapang-ibabaw ang ating pamaraan sa buhay panampalataya at tayo'y nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa aming Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling na mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patabayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya, upang matularan namin ang maalam niyang pag-ibig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias. Kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas, nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon,
Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutupdim niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsa'y nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, isang araw ng pamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kahit nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Parisiyo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama.
Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamhinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunmay hindi nila ipinagkakasala yon? Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Palakpakan po natin ang Pong Hesus Nazareno. Narito tayo sa ating dambana o Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Sa ating mga pagbasa ngayon, ay atin pong natunghayan at napakinggan ang tungkol sa katapatan ng Diyos. Ang katapatan niya ay hindi nababatay sa balangkas ng tao. Ang tao gumagawa ng mga istruktura o mga balangkas at mga batas. Tama naman na mayroong batas at balangkas upang maayos at mapayapa at masinop ang ating mga pagkilos. Kaya nga, mayroon tayong daanan kung saan tayo papasok, kung saan tayo lalabas, saan tayo dapat maglalakad, dahil kinakailangan yan. At iba't ibang mga paraan upang maging maayos ang ating buhay. Ngunit ang mga balangkas at mga batas na gawa ng tao, ay hindi po yan ang mas mahalaga. Ang tao ay mahalaga, kaya ang batas ay ginagawa para sa tao. Kaya, ang ating unang pagbasa na nagpahayag ng katapatan ng Diyos na si Yahweh ay napahayag kay Haring Hezekiah na malapit na sanang mamatay. Pero dahil nanalangin siya at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin, at hindi lang siya ang magkaroon ng 15 na dagdag ng buhay, pati ang kanyang kaharian ay hindi nalusubin pa ng mga taga-Assyria, at magkaroon ng kapanatagan at kaayusan ang kanyang paghahari. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa lahat ng pagdulog ng tao. Kaya sa ating salmong tugunan natin na mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 38, ang buhay ko'y iniligtas sa pag-iral na walang wakas, sapagkat ang Diyos ay pagalingin niya at bigyan ng lakas ang lahat ng mga dumudulog sa Kanya. Pero kung minsan tayo mga tao, hindi natin napansin, hindi natin napalagahan, hindi natin nakikita ang kabutihang loob ng Diyos, kaya ang ating nakikita ano ang ating mga balangkas, paningin at mga batas, at yan ang ating pinapairal sa buhay. Nakalimutan natin na nariyan ang Diyos ng kabutihan, at yon ang dapat bigyan ng pansin, bigyan ng tunay na pagpahalaga. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, verso 1 hanggang 8, ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga 12 na mga apostol ay dumaan sa isang triguhan. Nagutom sila, kumitil ng mga ilang botel ng trigo, pero kaagad itong mga Parisiyo nagsabi, ginawa ng mga alagad ay bawal sa araw ng pamahinga. Ang Sabat o araw ng pamahinga ay
isang paraan na kung saan mabigyan ng pamahinga ang lahat ng mga nagtrabaho nang sila'y naalipin pa sa Ehipto. Kaya ang araw ng pamahinga atin pong mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 at sumusunod, ay nagbibigay ng makatarungan na paraan na ang lahat na magtrabaho kailangang magpahinga. At sa panahon ng paghinga, iugnay ang sarili sa Diyos. Dahil ang Diyos naman ang nagpili sa lahat. At mismo ang Diyos ay sa ikapito na araw ay namamahinga pagkatapos nung nalikha niya ang lahat ng bagay. Pero itong mga Parisiyo, wala silang ibang tinitingnan. Paano lang nilabag ang mga mapang-ibabaw na bahagi ng batas. Kaya sinagot sila ng ating Panginoon. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 3 at sumusunod, sinasabi niya, tingnan mo ang ginawa ni David at ang kanyang mga hukbo. Nang nung sila'y nagutom, kinain nila ang bawal kainin doon sa templo na mga pari lang ang kakain sa mga handog na tinapay. Ito'y mabasa natin sa ng aklat ni Samuel, Kapitulo 21, versikulo 8 at sumusunod. At pangalawa, ang ginawa ng mga saserdote sa templo tuwing araw ng pamahinga o sabat, na ayon pa sa aklat ng Numero, Kapitulo 28, verso 9 at sumusunod, na sila yung magtrabaho dahil linisin nila ang mga alay at mga susunugin na mga hayop. At ito ay pagkilos, paggawa. Bakit hindi sila magkasala? Kaya binalikan sila ng Panginoon na mayroong panahon sa lahat ng bagay. At pangatlo, ang sinabi ng propeta Hosea, Kapitulo 6, versikulo 6, na mismo ang ating Panginoon na nagsabi na habag ang ibig ko, hindi ang hain. Dahil gusto ng Diyos na tayo rin ay magpakita ng habag at kabutihan, sapagkat siya ay Diyos ng kabutihan. Kaya sinabi ng Panginoon ngayon, konklusyon sa sinabi ng Parisiyo sa versikulo 8, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Mateo, na sabi niya, ang araw ng pamahinga o ang batas ng sabat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao o ang nasa ilalim ng Mesiyas o ng Kristo. Sa buhay natin, huwag tayong masyadong makitid sa ating mga patakaran, sa ating mga batas, sa ating mga alituntunin, sa ating mga policies o palisiya, o dili kaya kung anuman ang ginawa nating mga executive orders o mga deklarasyon na gawa-gawa lang ng tao. Kailangan nating tingnan na mayroon nga tinatawag ang Diyos ay ito'y divine law na masigit sa lahat. Pangalawa, ang natural law na kaugnay rin sa paglikha ng Diyos na itong batas ng kalikasan na hindi rin dapat ibaliwala. Nauna ang divine law na para sa Diyos. Pangalawa, yung natural law. Pangatlo lang na antas, yung positive laws, yung gawa ng tao. Na kung minsan pinapairal pa natin at sinasabi pa, Dura lex is lex. Ibig sabihin, mahirap man ang batas, ay batas na sundin. Hindi dapat ganyan. Ang sundin natin ay ang Diyos at ang kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos ay tungkol sa kabutihan dahil iniibig at minamahal tayo ng Diyos. Naway magpahayag tayo ng kabutihan lagi upang makikita sa kapwa na sa buhay natin nagsasalamin tayo sa kabutihan ng Diyos. Na sa ating mga tahanan, nariyan nasasalamin ang Diyos dahil mayroong pagmamahalan
at mayroong kabutihang loob. At nasasalamin sa ating buhay na mayroong Diyos sapagkat gumagawa tayo na may pagmamahal at kumikilos tayo na may pag-ibig upang ang Diyos ay mapahayag. Naway, lagi tayong gumagawa, lagi tayong kumikilos, lagi tayong magpakita ng kabutihang loob upang ang Diyos ay ating mapahayag sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa pamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating panampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. At atin pong itutugon, Panginoon ang awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi maggamitan lamang, kundi makapag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pagalingin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, huwag mo kaming hingan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na panampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan kami ng lakas at dumito ka sa amin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, tanggapin mo ang mga alay na ito, na hinain naming ginogonita kay San Buenaventura, upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maasahan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon.
Ngayong si San Buenaventura ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong oliran at pagiging maasahan sa panungkulan kahit si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga alirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panahon kanilang iniukol kaysa ng sambayanang dito ay nagtitipon. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa numumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Buenaventura, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na galing na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawan at dugo ni Kristo nagsipakinabang, ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginanap noong buong katapatan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ng si Eucharistia o Banal na Misa, kayong mga narito sa loob at sa labas ng dambana ng itim na Nazareno at naugnay
sa iba't ibang social media at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin sa Pong Isus Nazareno ay pakinggan. Salamat sa lahat ng mga tumutulong, walang sawang nagbigay ng donasyon upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating nahirapan dahil sa pandemya at kalamidad. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Huwag nating ipairal ang batas na gawa-gawa lang ng tao. Sundin natin ang kautusan ng Diyos at mamuhay tayo na may habag at pag-ibig. Ngayon na po ang pabasbas. Nangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Isus Nazareno, inegmos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng iyong utang na loob na tinatanam. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin at dasalan, ang mga bagay-bagay. Basbasan din na may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway maalala ng pangako sa binyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro